ayan, bali ito na yung part 2 natin mga kabutingting. Ito ay stand pan na sinabi ko sa aking sa part 1 ay Sharp ang brand. So ito yung pinakatakip nya, yan o, Sharp. So hindi ko pa ito tinisting mga kabutingting. So bago ko nga pala ito umpisahan ay disclaimer lang. Lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi ako dito nagmamagaling. So ito yung ating itatry kung ito ba ay aandar, pero sabi ng mayari bigla na lang daw itong huminto. So saksak natin yung power cord, tapos pindutin natin sa number 1. ayan, hindi gumagana. Number 2 hindi pa rin, number 3 hindi pa rin, at wala din siyang ugong. So ito yung aking ibababa lang at dito natin sa baba titirahin yan. Ayan, nakababa na mga kabutingting at mayroon na rin siya pin na karton. So una natin gagawin, ikutin lang natin yung LC. Ayan, malambot. Ayan o, napakalambot siya. Pero huwag tayong pakakasigurado kahit malambot yan. Mas maganda kung yung ihi mismo ang ating iikot. Ayan, medyo maganit siya. Malambot lang siya ikutin dahil meron siyang LC. So ito yung ating klasin. Para yatang nawala yung kanyang tornilyo nito. Dahil ayan o, nakatali na lang. So hanap na lang ako mamaya kung mayroon akong tornilyo. So baklasin natin ito lahat. Yan, tanggalin lang natin yung knob. Tanggalin natin yung tornilyo sa panglikod na cover sa motor. Ayan, napakalinis. So yan ay ating pagpagan at kukuha muna ako ng brush. Yan, ito ating pagpagan nitong paintbrush. Mas magandang gamitin natin pag nagpagpag tayo o maglinis ng motor ay paintbrush, hindi toothbrush. Kasi pag toothbrush, pwedeng makapatid tayo ng hibla dyan. Kaya mas magandang gamitin itong paintbrush. Pero sa mga wash motor, pwede rin paintbrush, pwede rin toothbrush. Dahil makakapal naman ang hibla nun. So kailangan natin itong baklasin dahil ito ay medyo maganit pag ikutin yung shafting nya. Ayan. So para ma-check na rin natin yung bushing. So ito ay walang power So kaya babaklasin natin. Pero ako ay hindi ko galing maghalongkat dyan ng dyan sa mga pinagdugtungan. Ginagawa ko ay nagbabypass lang ako. So baklas natin ito lahat para malinisan yung loob at malagyan ng langis. At kung sira naman yung bushing at kung mayroong gas-gas ay papalitan na rin natin. Baklasin natin. Di pala kita. Yan. Pagkatapos nito mga kabutingting, uuwi na naman ako. Maaga pa, ewan ko kung anong oras na yun. Basta wala pang alas 12 ngayon. Uuwi at gagawa na naman doon sa bahay. Ang hirap, magiging mahirap mga kabutingting. Dahil wala tayong budget sa bahay talaga. Kaya tsaga-tsaga lang tayo. Kaya nagsisipag sa pag-upload. At maraming salamat nga pala sa inyong walang sawang suporta sa aking channel. Kahit ito ay pabalik-balik na lang yung aking upload. Yan, maraming salamat po talaga sa inyong lahat. Ganon din sa mga bagong mapadpad dito, baka pwedeng hiningin ko na rin yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify kapag meron akong mga bagong i-upload na video. At kunting kahilingan lang din mga kabutingting, baka pwedeng wag po nating skip yung mga ads. Ayan po ay napakalaking tulong nyo na para sa akin. Lalo na ngayon meron akong ginagawang bahay na wala akong budget. So ayan, palilinisan natin. Napakalinis ng kanyang shafting dito sa likod. Ayan napakaganda. Dito sa pangharap di ako sigurado, kaya kailangan natin itong baklasin. Yan, tanggalin natin yung C-clip, tapos lilihain natin yan ng liha. Ayan, lihain muna natin yung shafting bago natin ilabas. Baka mamaya ay okay pa yung bushing. So pag hindi natin to lilihain ay mangyayari nyan, magagasgasan yung bushing. Sa halip na hindi sira ay masisira. So kailangan nating lilihain yung shafting nya bago natin ilabas. Ayan, pwede na natin tong hugutin. Ayan, tapos tingnan natin yung kanyang medyo mayroon siyang groove konti. Silipin natin yung bushing kung ito ba ay good pa. Baka pag mayroon na kasing mga groove yung shafting, posible din na ang bushing yan ay mayroon na ring tama or gas-gas.
Wala pa ito mga kabutingting. Pero try natin yan mamaya silipin pag nalinis. Ayan. Pagpaganyan natin, napaka alikabok nitong motor na ito. Ayan. Tapos bago ko to isa sa uli ay titignan ko muna kung saan ba nakakabit yung fuse nito, dahil ako po ay hindi naglalagay ng thermal fuse. Kasi kung hahalongkatin ko pa ito, baka mamaya ay meron akong mapatid dyan, mangyayari malaki pa ang trabaho. So gagawin ko, babalatan ko lang ito. Yan ito. Ayan, dyan ko ibabypass yung pag nagbalat ako dito sa wire na ito mamaya. So dito sa bushing sa likod ay okay naman. Kaya lalagyan ko lang siya ng langis para mabasa yung kanyang foam. Ayan. Ayan, so ito yung ating symbol. Dahil nalagyan na ng langis yung dito sa likod. Ayan. Tapos pupunasan ko ito ng dito sa bushing kung para masilip ko kung ito ba ay good pa. Langisan lang natin. Naku, putik, sayang yung langis. Malaki kasi ng butas. Yan, ito yung ating igaganyan lang para makita natin kung ito ba ay may gas-gas. Ayan. Tapos silipin natin. Malalaman naman kung may gas-gas dahil kikintab yan. Hindi makikita nyo, napakaganda pa pala ng bushing nito. So mangyayari nito, ililinisan ko lang yung kanyang shafting. Yan. Ako, ang rupok lang ano nito, spacer. Marupok. Pwede pa yan. Pwede pa ito. Nako, pagguwang na. Nako, napupudpud yung kanyang spacer mga kabutingting, pagguwang. So yan, lilinisan natin tong kanyang shafting. Ayan. Yan, ito ating lilihain. Magaspang itong liha ko pero pwede na yan. Lilihain lang natin mamaya sa liha na medyo manipis para kumintab. Ayan. Yan, mayroon na siyang groove pero napaka ano ng groove nito. Pinong-pino. Yan, okay pa ito. Kuha lang ako ng liha na hindi magaspang. Ayan, katulad nito, hindi ito magaspang. Yung una kong ginamit na liha, magaspang yan. Kaya lilihain pa natin ng hindi magaspang. Para sa akin, ang mas maganda kung ang pagliha nito pa ganyan. Kasi kung may mga groove na yan, tapos gaganunin mo pa yung pagliha, lalo lang lalalim yan. Kaya, yun yung aking pananaw ha. Dahil sa mga master natin na iba dyan, hindi ko rin alam kung ano yung diskarte nila sa pagliha. Yung pananaw ko lang. Kasi kung imagine nyo na lang, may groove na siya, tapos isusunod nyo pa yung pagliha sa groove niya, lalo lang lalalim yon. Kaya mas maganda para sa akin yung pagliha pag ganito talaga. Ayan, napakakinis na. Ayan, okay na yan. Tapos ito, ibabalik ko lang ito dahil wala akong spacer. Kaso magdadagdag ako nito ng washer na maninipis dahil basag yung kanyang nasa ilalim. Ayan, putulin ko na ito dahil mayroon na siyang isang na ano, baka mamaya ay madisgrasya pa motor. Kaya puputulin ko na ito. Wala naman para sa akin, wala itong silbi. Ayan, tapos kuha tayo ng spacer na maninipis. Ayan, bali istipot lang muna kayo dyan. Kukuha muna ako ng spacer. Ito na. Ayan, yung makapal lang nasa ilalim. Nako, nabasag din yung spacer na original. Pagbuwang na. Mali, hanap na tayo ng spacer. Ayan, ito yung spacer natin. Dagdagan natin ito. Ayan. Tapos magbabawas lang tayo mamaya kung walang play. Ayan. Tapos bago natin ilagay yung shafting ay lalagyan muna natin ng langis. Ayan. Tapos suklob na natin. Tapos dito rin. Ayan.
Tapos tingnan natin kung ito ba ay mayroong play. Nako, walang play mga kabutingting. Magbabawas tayo ng spacer kagbuang. Ayan. Para hindi tayo mahirapan, itong iuna nating pagsuklob bago itong sa likod. Siguraduhin nyo lang na pagsuklob sa likod ay walang magagasgasan na windings. Tingnan natin. Ayun, okay na ito. Lalong lumambot. So ito ay ating tutornilyo. Ayan, bali ito ay ating tutornilyo muna, yung 4 na tornilyo. Hindi ko na ipapakita yung pagtornilyo niyan. Ayan, nakabit ko na yung 4 na tornilyo or na tornilyo ko na. Ito, ang common nito, dahil sharp, ito ay kulay puti. Pero sa mga bagong mapadpad dito na hindi pa, bago pa lang nag-uumpisa, ito ating bubuksan. Tapos hahanapin natin kung ano ba talaga yung common. Yung isang linya nakakabit sa isang linya sa power cord. So stay put lang muna kayo dyan at titignan natin. Pero ito, sinabi ko, puti talaga yung common nito. Ayan, natanggal ko na yung mga tornilyo. So ito yung sinasabi ko, ayan o. Itong common na ito ay kulay puti, nakakabit sa isang linya sa power cord. So ibabalik ko lang ito. Pinakita ko lang kasi mamaya sa mga bagong napadpad dito sa aking munting channel na bago pa lang nag-uumpisa, ay ako kasi ay nagba-bypass. Kaya pinakita ko lang kung ano yung kulay ng common. So stay put lang muna kayo dyan. Babalik ko lang yung mga tornilyo sa likod. Ayan, bali na ibalik ko na yung mga tornilyo dito sa likod. So dahil dahil sinabi ko kanina magba-bypass ako, kaya hindi ko na siya hinalungkat dito. So ito ay babalatan natin. Ayan. Tapos pagbalatan nyo to, siguraduhin nyo lang na wala kayong mabalatan. Kung mayroon man, ilagyan nyo na lang ng electrical tape. Ganun lang yun. At pasintabi dito sa aking bagong mapadpad dito sa aking munting channel, ako po ay hindi naglalagay ng thermal fuse. Nasa inyo kung ito inyong gagayahin o hindi. Ito naman ay walang sapilitan. Ito lang yung aking pamamaraan para siguradong ma-repair ko. Pero kung maglalagay kayo ng thermal fuse, pwede naman. Walang problema yon. So ito yung ating babalatan. Ayan. Tapos kuha tayo ng wire. Ayan. Para yatang may balat ng kagwang. Kuha na pa tayo ng ibang wire. Ayan. Ito yung aking wire na itudugtong dito sa aking pinutol. Ayan. Kailangan pag nagdugtong ka ng wire, hindi dito na papuntang motor. Itong wire na ito ay papunta yan doon sa isang linya sa power cord na nakakabit doon. So baka mamaya dito nyo ikakabit at dito kayo magputol. So hindi pa rin aandar yon. So yan ay ating hihinangin. Pero kung wala naman kayong panghinang, okay lang. Lagyan nyo na lang kaagad ng electrical tape or kung ano man ang ilalagay nyo. Ito hindi electrical tape ang ilalagay ko dito. Tube lang. Para sa akin, mas maganda kung tube. Or tube or shrinkable tube kaysa doon sa electrical tape. Ang electrical tape kasi bumubuka kaagad yon. Itong tube na ito na sinasabi ko, nakukuha ko lang ito sa mga ganitong ito, yung mga pinagbalutan ng wire, tinatanggal ko yung laman yan. So ito magiging ganito na siya. So malaking bagay yan at saka tipid sa electrical tape at hindi pa kumakalas yan. Hindi katulad sa electrical tape, habang tumatagal kumakalas yun. So yan. Tapos dito natin ito itatap sa aking binalatan kanina. Ayan. Ayan, tapos testing natin kung mabilis pa ba ito, kung hindi pa ba palitin yung capacitor. Matatansya naman sa kamay kung lagi kang gumagawa. So saksak ko dito yung power cord, tapos pindutin ko lang sa number 1. Ayan, umiikot na at mabilis pa ito. Number 2, number 3. Ayan, hindi ko na kailangan itong palitan yung capacitor. Kahit naman yan ating pwede naman din yan para magiging pera ko na okay pa talaga capacitor nito. Pwede naman din natin itong putulin. Tapos babalatan natin. Ganon din dito sa kabila. Tapos ititester natin itong dalawang linya nito kung ilang microfarad pa makuha natin. Ito ay 1.5 microfarad. Minsan nagkakamali din ako kung na ito mabilis pa ba. Pero malalaman natin mamaya kung ako ba'y nagkamali. So kunin ko lang yung aking tester. Ayan, ito yung aking tester at ito ay 1.5 microfarad ang nakalagay dito. So tester lang natin ito. Select natin sa capacitance. Hindi kita. Masyadong kita yung aking tester. Medyo masilaw. Pulupot ko na lang yung isang wire dito sa isang test probe. Tapos pakita ko na lang. Ayan, iangat natin.
Tingnan nyo kung ilang, ayan, 1.3. Medyo mabilis-bilis pa naman ito, kaso papalitan ko na ito ng bago para mas lalong mabilis. Ayan, medyo may kababaan na, kaya papalitan ko na ito ng bago. So nagkamali pala ako, pero mabilis-bilis pa naman talaga ng konti. So puputulin ko na ito. Ayan. Ayan, tapos ito yung kapasitor na nila, yung original. So, kuha lang ako ng kapasitor. Ayan, ito yung aking ipapalit na kapasitor. Ito ay 1.5 microfarad din. So ito ay nakabalot talaga dahil binabalot to doon sa binibilhan ko. Ayan, 1.5 microfarad. So ito ay ating balatan. Tapos dugtong natin dito. Ay, parang may mali ako. Lagyan muna natin ito ng tube para mabilis. Naku, sumulpot pa yung isa, para hindi na tayo maglalagay ng electrical tape. Ayan, meron naman akong electrical tape, papakita ko sa inyo mamaya. Baka sabihin nyo wala akong electrical tape, kaya nagtitipid ako. Para sa akin kasi mas maganda itong gamitin tong tube na ito kaysa doon sa electrical tape. Ayan, tapos gaganyan lang natin. O, di ba mas maganda, malinis. Kukunin ko lang yung electrical tape. Ayan, ito yung aking electrical tape. Original ito na electrical tape. Ayan, ito ay 3M. So okay na yan. So tornilyo na natin itong swing arm. Ayan. Tapos tornilyo na rin natin itong kapasitor. Kaso nawala yata kapasitor. Dito pala ito nakalagay. Ayan. Ayan, tornilyo lang natin. Ayan, kahit ganyan lang yan, okay na yan. Hindi naman magagalaw-galaw yan. Tapos balik natin ito. Napakadumi, lilinisan ko muna. Ayan, malinis na mga kabutingting. So ito yung ating itutornilyo na. Yan, dalawang tornilyo lang naman nakalagay nito dito. Dalawa na lang din ang tornilyo ilalagay natin. Ayan, tapos balik natin yung C-clip. Ang tanong kung nasaan na yung C-clip, ang kagawang. Naloko na. Stipot lang muna kayo dyan, hanapin ko muna yung C-clip. Yung C-clip yun yung stopper sa hélice. Ayan, ito na yung C-clip. Nagilap ko muna. Tinago yata ng duwende, kagawang. Ayan. Tapos balik na natin tong screen dahil nilinis ko na ito. Lipat natin yung ating tripod. Ayan, lagay lang natin yung guard lock. Tapos yung hélice. Tapos pancap. Pagay, kagawang. Ayan. Ayan. Problema ko nito, yung kanyang ring. Ayan, wala na kasi yung tornilyo nito. Marami akong tornilyo. Ang problema, wala yata akong, ayan, maghahanap muna ako ng tornilyo para malalagyan natin ng tornilyo yan. Stipot lang muna kayo dyan. Ayan, meron ako ditong nakitang tornilyo, may kasamang nut. So putulin na natin ito para magiging maayos. Lagay natin tong nut. Tornilyo lang natin. Kaya mamaya natin higpitan. Tornilyo natin dito. Ito mahirap tong ganito mga kabutingting na ring. Pero kung kabisado mo ito, madali lang naman. Yan, higpitan lang natin yung tornilyo. O yan, wag, pero hindi masyadong mahigpit ha. So ito yung ating kabit dito. Ayan, tapos higpitan na natin. Tapos kabit na natin itong kanyang cover sa likod na panlikod. Ayan, malinis na yan.
tornilyo lang natin. Ayan, tapos lagay natin yung knob. Ayan, tapos kabit natin doon sa stand. Okay na rin. Oh. Fuse at saka kapasitor. Yung kapasitor medyo okay pa naman pero pinalitan ko na rin ng bago. So yan, testing natin. Batayin muna natin para makita nyo. Nakita rin ang may-ari. Ayan. Andiyan na. Yan, saksak natin yung number 1. Saksak natin number 1. Pindutin natin yung number 1 at tignan nyo kung umiikot na ba kagad. Ayan o. Umiikot na kagad. At number 1 pa lang yan mga kabuting-ting. Lagyan natin sa number 2. Ayan. Number 3. Ayan, okay na yan. Kano-ano nyo pala si nanay te? Mother. Ayun, nanay niya pala. At itong electric pan ay sa anak niya kay ma'am. So dito ko na tapusin yung video natin. At wagi tayo sa washing machine at saka sa stand pan na electric pan. Ang brand ay Sharp. At 16 inches lang ito mga kabuting-ting. So yan. Dito ko na po tapusin yung video natin sa araw na ito. Kung nagustuhan nyo itong video na ito, baka pwedeng palike at pakishare. At higit sa lahat, kung bago kang napadpa dito sa aking munting channel, baka pwedeng hilingin ko na rin yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So yan, laging nag-iwan sa inyo ng ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabuting-ting. Yan, bye bye na po. Salamat sa tiwala ma'am. Salamat po. Ayan, bye bye na.